balikan ko lang yung acronym ng LGBTQA. Naglagay kayo ng plus kasi. Yes. Ang plus, recognition lang siya na tuloy-tuloy na umuunlad yung understanding natin. Yeah. In fact, when it first started, yung gay rights movement, ganun lang siya, gay and lesbian. Pero nalaman natin, ay, wait lang, oo nga, may mga kapatid tayo na may kakagusto naman sila, kapwa babae, lalaki. So, bisexual, di ba? Tapos nakita rin natin, wait, actually, yung nag-lead ng Stonewall riots, yung kinikilala bilang first ever Pride March. So, a bit of a backstory. Sa US at the time, noong 1969, 1960s, considered na criminal ang pagko-cross-dress. Oh, wow. Okay. Literal na makukulong ka. So, ang mga gays and lesbians at the time, nagsistay sila sa isang inn, yung Stonewall Inn sa New York. Yun yung naging parang safe haven nila. Natataboy pa rin nila kahit papano ang mga police na give nyo na sa amin to, ganon. Eventually, naging heated, gusto na mag-crackdown sa kanila, literal na nakipagbakbakan itong mga bading laban sa mga police to uphold their rights. At naging riot siya for several days. Ilan sa mga naging leaders dito, ang term pa nila dati transsexuals. So, kinilala na, ay, pwede naman pala na kahit pinanganak kang lalaki, mag-transition ka to become a woman. Yeah. At same din the other way around. Diba? So, yun, nadagdag ang T. Yeah. And then eventually, may mga tao rin na, gets ko naman, pero parang ayaw ko nabigyan ng label yung sarili ko. Pwede ba? Diba? So, may queer. And then we started to realize na we have to be comfortable with the fact na we don't know everything yet. Yes. Basta we know na diverse ang kasarian. Yeah. Patuloy siyang umuunlad. So, lagyan na lang muna natin ng plus. Yes, diba? yes. To recognize na it's evolving. Diba? Kaya, hindi rin naman natin ini-impose sa mga tao na, oy, kayo, dapat memorize yung lahat ng letter. Kung hindi, cancel. In order, Oo, hindi ganon. Ang mahalaga lang naman, meron tayong pag-unawa. Diba? At willingness to listen kung anong pinagmumulan ng tao. Hindi kailangan na expert ka na para ka lang maging considered na good ally. It's tawag doon, I think, ang hindi naintindihan ng mga tao is that hindi dapat siya tignan as alam natin yung set categories ng pagiging tao. Kasi ako, coming off din kasi sa previous interview ko, I think all humans are unique. And then, when we grow up, we started getting funneled into categories. And then, kung swerte ka, you feel belong sa whatever predetermined category ng tao sa'yo. Diba? Ikaw yung basketball player, star player ka, okay, ikaw, good G. Pero may mga tao, like, some people, they feel like they don't belong. And kasi, yung belongingness na yun, na out of place ka because you feel like yung categories na sinet ng society sa'yo, hindi ka nag-fit. I think ganun din yung gender, no? Right. I feel like, hindi siya, ito ang 8 choices. Dati nga, 2 choices lang. Oo. I feel like it's a fluid gradient. Hindi siya spectrum siya, kumbaga. Hindi siya kulay, hindi siya, kumbaga, parang pag nakita ka ng color chooser, medyo technology na, hindi lang siya, pili ka ng red, blue, green, ganyan, light green, ganun. It's more like, para talaga siyang gradient. Oo, spectrum. It's a spectrum, di ba? So, it's nice that we're recognizing na we can't just assume who you are or what you are with just these choices. Right. Diba? And yun yung gusto ko sa Soji because it doesn't just talk about LGBT. Right. May plus. So kasama rin lahat. Diba? Soji, actually lahat may Lahat Soji talaga. kahit yung mga straight. Yes. Yes. So, isa rin po yun na misinformation. Yes. Special rights daw ito para sa LGBT. No. That's not true. Oo. Lahat, pati straight, protektado against discrimination sa Soji Bill. Oo.